Kabanata 41 Lake City. Ito ay isang lungsod sa tabi ng dagat. Kung ikukumpara sa River City, na nasa loob ng bansa, ito ay mas advanced sa bawat iba pang aspeto. Sa sandaling ito, nakatitig si David sa isang eroplanong lumilipad mula River City patungong Lake City. Sa likod niya ay may magandang tingnan at matangkad na stewardess na minamasahe ang kanyang mga balikat. Nakaupo siya sa sobrang marangyang unang klase. Hindi lamang siya nagkaroon ng sariling silid at lahat ng uri ng pinakamasarap na pagkain sa mundo, ngunit inatasan pa siya ng isang stewardess upang pagsilbihan siya ng one-on-one. Dahil ang serbisyo ay mahusay, syempre, ang presyo ay napakataas din. Ito ay 50 beses ang presyo ng klase ng ekonomiya. Ito ay hindi isang bagay na maaaring tamasahin ng normal na tao. Ledel, kailangan mo ba ng pagkain o drinks? Tanong ni Jane Blau habang minamasahe niya ang mga balikat ni David. Isang oras na niyang minamasahe si David. Ang sakit na ng kanyang mga kamay ngayon, ngunit dahil hindi siya pinatigil ni David ay hindi siya naglakas loob na huminto. Sa halip, kaya niya lang, tanungin kung may gustong kainin si David na stewardess sa sobrang luxurious first class ng airline na ito. Ang mga stewardesses dito ay hindi katulad ng mga stewardesses sa business class o economy class. Dahil isa-isa nilang pinagsilbihan ang mga bisita sa unang klase, madali ang trabaho, at mas mataas ang kanilang sweldo kaysa sa sweldo ng iba pang dalawang cabin stewardesses. Ang trabahong ito ay may napakataas na pangangailangan sa kanila sa lahat ng aspeto. Kung tutuusin, talagang mga nouveau riches ang mga makakaupo sa super luxurious first class. Wala pang isang buwan siyang namamahala sa cabin na ito. Ang huling stewardess na namamahala sa cabin na ito ay nakakuha ng isang mayamang tao at kalaunan ay nagbitiw sa mamuhay ng isang mayamang asawa. Napakataas ng turnover ng trabaho nila dahil hindi mo alam kung kailan aalis ang isa nilang kasamahan na may kasamang mayaman. Kaya naman, marami ring reserbang tauhan, at araw-araw ay inaabangan nila ang pagtatrabaho sa eroplano. Sa sandaling pumasok sila sa klase ng pagsasanay, pipirma sila ng isang pangmatagalang kontrata sa paggawa. Kung magre-resign sila, mawawalan sila ng malaking pera na katumbas ng halagang ipinuhunan ng kumpanya para sanayin sila. Ganun pa man, marami pa ring stewardess ang nagre-resign taon-taon. Pagkatapos nilang magbitiw, ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng magandang buhay, at ang iba, hindi gaanong. Hindi naisip ni Jane na makipag-date sa sinumang mayamang lalaki, gusto lang niyang pahalagahan ang trabahong ito. Mr. Ledel, muling tumawag si Jane nang hindi sumagot si David himbing na natutulog si David sa mga sandaling ito. Ledel, nagpatuloy si Jane sa pagtawag. Hindi pa rin sumasagot si David. Nang mapansin ni Jane na nakatulog si David, nakahinga siya ng maluwag at tumigil sa pagmamasahe. Pagkatapos, marahan niyang isinara ang pinto at lumabas. Makalipas ang kalahating oras, Mr. Ledel, Mr. Ledel. Muling lumitaw ang boses ni Jane sa tabi ng tenga ni David. Dahan-daang nagising si David. 31, Mr. Ledel, nakarating na tayo sa Lake City ha. Ang bilis. Humikab na tanong ni David. Mr. Ledel, mahigit 1 oras ka nang natutulog. 33, salamat, Miss Blau, sabi ni David. You're welcome, Mr. Ledel. Ito ang dapat nating gawin. 31 tumayo si David at iginalaw ang katawan bago bumaba ng eroplano. Bukod sa kanyang telepono, wala siyang ibang dala. Pagkalabas niya ng airport, tumayo si David sa tabi ng kalsada sa harap ng airport. Bago siya sumakay sa tinawagan niya si Hugh para kunin ang ham, pero sa hindi malamang dahilan, wala pa siya rito pagkaraan ng halos 10 minuto, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Mr. Ledel, napalingon si David at nakita niyang ang stewardess na si Jane ang minamasahe ko sa kanya sa eroplano. Sa pagkakataong ito, suot ni Jane ang kanyang uniforme at may hawak na maliit na malita. Miss Blau, hello? Sagot ni David. Mr. Ledel, hinihintay mo ba yung kaibigan mo? Tanong ni Jane. Tatawag na ako ng taxi. Talagang nagpaplano si David na tumawag ng taxi para pumunta sa kumpanya ni Hugh. Tumawag ng taxi. Na-curious si Jane. Tumatawag ng taxi ang isang taong kayang umupo sa sobrang maluho na unang klase. Nagkataon lang, pumara na ako ng taxi para pumunta sa hotel.
Saan ka pupunta, Mr. Liddell? Gusto mo bang carpool? Tanong ni Jane. Nang tatanggi na sana si David, may narinig siyang panibagong boses. Jane, boyfriend mo ba siya? Lumapit ang isang stewardess na mas matanda kay Jane ng ilang taon dala ang kanyang malita. Mangyaring huwag intindihin, Ms. Jenkins. Ito si Mr. Liddell. Nandoon siya sa cabin na pinanagutan ko kanina, paliwanag ni Jane. 31, Jane, dapat nakamulat ka kapag naghahanap ka ng lalaki. May mga taong gusto lang magpanggap na mayaman at lumipad sa unang klase para lokohin kayong mga bagong dating. Ang ilan sa mga batang babae sa aming mga tauhan ay nalinlang. Ms. Jenkins, it's not what you think. Alam ko, ang mga kabataang tulad mo ay laging gusto ang mga gwapong lalaki bilang boyfriend mo. Kapag medyo matanda ka na, malalaman mo na hindi kayang bayaran ng kagwapuhan ang mga bayarin. Dapat mong mahanap isang taong praktikal, mabait sa iyo, at may pera din, hindi ako magsisinungaling sa iyo. 33 sinulyapan ni David si Ms. Jenkins, na ang mukha ay natatakpan ng makapal na pampaganda. May sakit ba sa ulo ang babaeng ito? O siya ay sumasailalim sa menopause? Chapter 42. I'm just waiting for my car here, how did I offend you? Habang sasabihin niya iyon, Big, huminto ang isang Range Rover sa harap ng tatlo. Nandito ang boyfriend ko. Jane, kailangan mo bang ipadala ka namin sa iyong destinasyon? Mapagpanggap na tanong ni Ms. Jenkins sa sandaling ito, bumukas ang pinto, nakita nilang may bumaba sa sasakyan. Nang makita ni David ang boyfriend ni Ms. Jenkins ay ayaw na niyang gumanti pa. Ang lalaking ito ay 160 centimeters lamang ang taas at siya ay mga 108 kilo. Maaari pa niyang makipagkumpetensya kay Mr. Gomez mula sa entertainment company na iyon sa hitsura. Dagdag pa, nakalbo rin siya, kaya naisip ni David na maaaring nasa 40 hanggang 50 taong gulang siya. No wonder sinimulan niya agad litsyon si Jane pagdating niya dito, siguradong nagseselos siya kay Jane. Ayos lang, Ms. Jenkins. Tawag na lang tayo ng kotse, sabi ni Jane. Di ba ngayon lang siya nasa first class? Bakit kailangan niyang tumawag ng kotse? Jane, huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan kapag nagsisinungaling ka. Sa sandaling ito, nakakarinig sila ng mga dagandong. Tingnan mo, napakaganda ng kotse na iyon. Damn, ang ganda ng sports car. Pangarap ko rin magkaroon ng isa. Pagkatapos, huminto ang dalawang marangyang sports car sa likod ng Range Rover. Bumaba si Hugh ng sasakyan nang bumukas ang pinto. Pagkatapos, diretso siyang naglakad papunta kay David. Dave, sorry kung natagalan ako. May kailangan akong asikasuhin. Ito ang susi ng kotse mo. Pagkatapos magsalita ni Hugh, inihagis niya ang susi kay David. Pagkatapos kunin ni David ang susi ay niyakap niya si Hugh. Ayos lang, Hugh. Nahihiya akong hilingin sa iyo na magbakante ng ilang oras sa iyong abalang schedule para sunduin ako. Sige, wag na tayong magpalitan ng courtesy. Tingnan mo ang kotse mo. This car has driven less than 300 kilometers in 3 years so it's no different than a new one. Ipinatong ni Hugh ang kamay sa balikat ni David at sinabing, naglakad si David papunta sa kanyang Bugatti Veyron at inabot ang kamay para hawakan ang sasakyan. Ang sarap at mas masarap pa. Sa pakiramdam kaysa katawan ng babae. Ito ay napaka-cool, napaka-estilo. Siguradong mabubulagan niya ang mga anak ng B*H na iyon kung ihahatid niya ito pabalik sa universidad. Hugh, ang ganda ng sasakyan na ito. Mahal na mahal ko ito. Mabuti naman. Halika, sumakay ka na sa kotse. Dadalhin kita sa isang lugar para salubungin ka ng maayos. Susunod lang ako sa mga ayos mo ngayon. Sa sandaling ito, may bumaba sa kotse na nakaparada sa likod ngunit parehong marangya. Naglakad ang lalaki sa harap ni Hugh at iniabot sa kanya ang isang set ng mga susi. Mr. Green, narito ang susi ng iyong sasakyan. Lenny, dapat kang tumawag ng kotse upang bumalik sa kumpanya, sabi ni Hugh. Okay, Mr. Green. Tumayo si David sa tabi ng Bugatti Veyron at papasok na sana sa kotse. Bigla niyang nakita si Jane na nakatayo sa gilid ng kalsada, tulala. Miss Blau, saan ka pupunta? Gusto mo ihatid kita? Tanong ni David kay Jane. Ayos lang, Mr. Liddell, ayokong magulo ka.
Tatawag na lang ako ng taxi, sagot ni Jane. Pumasok ka, sabi ni David at sumakay sa driver's seat ng Bugatti Veyron. Nag-alinlangan si Jane at naglakad papunta sa kotse bago sumakay sa passenger seat. Pagkasakay ni David sa kotse, tinawagan niya si Hugh, na nasa likod niya, at sinabing may gusto siyang ipadala sa isang lugar. Dahil malapit na ang destinasyon ni Jane, nauna si Hugh para pamunuan si David. Ang dalawang super cool na sports car ay nawala sa airport na may mahinang dagandong. Tumingin si Ms. Jenkins sa mga sports car na papaalis at medyo hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Napakabilis kasi nitong sampal sa mukha niya at wala pa siyang oras para mag-react. Habang tinitignan niya ang milyonaryong boyfriend na ipinagmamalaki niya ngayon, bigla niyang naramdaman na hindi na siya ganoon kagaling. Mula sa malayo, nakita ng ilan pang stewardess ang nangyari. Nakita niyo ba yun? Sumakay si Jane sa sports car na iyon. Nagpa-picture ba kayo? Hanapin mo yung kotse. Hindi ko pa ito nakita dati. Ginawa ko at naghahanap ako ngayon. Sus, ito ang pinakabagong limited edition na Bugatti Veyron. Mayroon lamang 8 sa kanila sa mundo at ang presyo sa merkado ay 60 milyon. Ano? 60 milyon? Sobra na yan. May mas nakakatawa pa. Iyan ang presyo 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ito ay tumaas sa 80 milyon. Sus! Isang buwan pa lang nagsimula si Jane. Paano niya nakilala ang isang bata, guwapo, at may kargadang mayaman? Bakit hindi ako makatagpo ng taong ganyan? Chapter 43. Pagkatapos ihatid ni David si Jane sa hotel na tinutuluyan niya, sinundan niya si Hugh sa Lake Heart Club. Ang Lake Heart Club ay ang pinaka-high-end na club sa Lake City at itinayo sa gitna ng isang gawa ng tao na lawa. Bukod sa magagandang tanawin, mayroong lahat ng uri ng laro para sa mayayaman, kabilang ang isang golf course at isang karahan na dinala ni Hugh si David sa golf course. 7 hanggang 8 tao sa edad na 20s o 30s ang nag-uusap sa lounge. May isang lalaki at isang babae na naglalaro ng golf sa labas. Nakaakbay ang lalaki sa babae mula sa likuran habang ang mga kamay nito ay nakahawak sa mga braso ng babae na parang tinuturuan siya. Pakilala ko kayong lahat. Ito ang aking kaibigan, si David Liddell. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa South River University, sabi ni Hugh sa mga tao sa lounge. Pagkatapos, sinabi niya kay David, Dave, ito ang mga miyembro ng SCC. Ang mga taong nakaupo roon ay napatingin kay David at hindi siya pinansin. Masyado pa siyang bata. Green, tinanong mo kami dito para lang ipakilala sa amin itong si David. Tanong ng isang binata na mukhang mga 24 o 25 taong gulang. Ang pangalan niya ay Andy Lewis, at isa rin siyang middle tier na miyembro ng SCC tulad ni Hugh. Mayroong iba't ibang mga tier sa SCC. Kung mas mataas ang iyong tier, mas malakas ka. Kaya, ang isang mababang antas na miyembro ay hindi mangangahas na makipag-usap pabalik sa isang mataas na antas na miyembro. Gayunpaman, dahil siya ay nasa parehong antas ng Hugh, hindi niya kailangang maging magalang sa kanya. Sasabihin niya ang anumang pumasok sa isip niya. Higit pa rito, si Hugh ay isang makinis na negosyante, kaya siya ay mas magaan. Andy, tinawagan ko kayo ngayon para maging saksi. Gagamitin ko ang aking mga pribilehyo bilang isang middle tier na miyembro para imbitahan si David sa SCC. Nagulat ang mga nakaupo doon nang marinig nila ang sinabi ni Hugh at tumingin sila ng diretso kay David. Ang sinumang maaaring magpagamit kay Hugh ng kanyang mga pribilehyo sa middle tier na miyembro ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. May mga tao pang ang nag-propose na bilhin ito ng 10 milyon pero hindi pa rin makuha. Ngayon, ibinibigay ni Hugh ang kanyang nag-iisang imbitasyon sa binatang ito sa kanyang harapan. Sino ang batang ito? Sa sandaling ito, sinabi ng isang lalaki sa edad na 30s, dahil ginagamit ni Green ang kanyang mga pribilehyo bilang isang middle tier na miyembro, si David ay magiging miyembro ng SCC mula ngayon. Halika, David, isave ang aking contact at ipadala sa akin ang iyong ID. Iuulat ko ito sa punong tanggapan at pagkaraan ng 3 araw, makukuha mo ang iyong badge. Ipapadala ko rin sa iyo ang maikling pagpapakilala ng SCC. Pagkasabi niya noon ay kinuha niya ang phone niya at nakipagpalitan ng contact details kay David. Natarante si David.
Hindi niya alam kung ano ang SCC at kung ano ang makukuha niya kung sasali siya. Gayunpaman, dahil sinabi sa kanya ni Hugh na pumasok, pagkatapos ay gagawin niya. Pagkatapos nilang magpalitan ng contact, ipinadala sa kanya ni David ang kanyang ID at nakatanggap din ng dokumento. Binuksan ito ni David at tinignan ng mabuti. Tila ang SCC ay isang acronym lamang, at ang buong pangalan nito ay Springfield Car Club. Ang kanilang punong tanggapan ay nasa Springfield, at mayroon silang maraming sangay sa maraming unang antas ng mga lungsod. Tiningnan ni David ang listahan ng mga lungsod at nakitang isa sa mga ito ang Lake City. Gayunpaman, ang mga lungsod na ito ay nasa timog lahat at wala sa hilaga. Noong unang itinatag ang SCC, nilayon nitong gawing mas madali ang buhay para sa mga taong nahuhumaling sa mga kotse at karera sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang lugar para sa kanila upang magtipon. Dahan-dahan ngunit tiyak, ito ay naging isang napakahigpit na organisasyon ngayon. Ito ang pinakamataas na bilog ng nakatataas na klase. Hindi lamang sila maaaring magtipon upang magsaya, makipagkarera, sumakay ng mga kabayo, at mag-golf. Maaari pa silang umupo ng magkasama at makipag-usap tungkol sa negosyo upang sila ay magkatuwang sa isa't isa upang maabot ang isang win-win na sitwasyon kung saan maaari silang magbahagi ng mga samsam. Marami sa mga upstarts at nouveau riches ang gustong pumasok sa circle na ito para makilala ang ilan sa mga elite ngunit walang paraan para gawin ito. Hindi ito isang lugar na mapupuntahan nila dahil lang sa may pera sila. Mahigpit ang mga kinakailangan, at kailangan nilang tuparin ang tatlo sa kanila. Una, ito ay ang pagmamay-ari ng isang sports car na nagkakahalaga ng 10-10 milyon, na hindi mahirap. Chapter 44. Pangalawa, ang individual ay dapat magkaroon ng mga ari-arian na higit sa $1 bilyong, o ang pamilya sa likod ng mga ito ay dapat na may mga ari-arian na higit sa $10 bilyong. Hindi rin ito masyadong mahirap. Sa wakas, kailangan silang irekomende ng isang miyembro na may middle tier o mas mataas. Ito ang pinakamahirap na kinakailangan, at kung may magbibigay ng imbitasyon, tiyak na ipaglalaban ito ng mga nagsisimula. Siyempre, sa ibabaw, ang kota ay hindi maaaring ipagpalit sa pera, ngunit hindi mo alam kung ano ang nangyari sa likod ng mga saradong pinto. Mayroong 4 na tier sa isang miyembro ng SCC. Normal na miyembro, middle tier na miyembro, high tier na miyembro, at pangunahing miyembro. Ang isang normal na miyembro ay walang karapatang magrekomenda. Ang isang middle tier na miyembro ay may isang imbitasyon, habang ang high tier na miyembro ay may 3. Samantala, walang limitasyon ang isang pangunahing miyembro. Ang mga maaaring maging core member ng SCC ay ang mga super big shots na nagsilbing management din ng SCC. Kailangan nilang gumawa ng ilang kontribusyon sa SCC kung gusto nilang umakyat ng isang antas. Mag-host ang SCC ng maraming kompetisyon o pagtitipon sa karera bawat taon upang mapataas ang pagkakaisa ng lahat. Matapos itong makita ni David, naisip niya na si Hugh ay medyo matulungin, kaya naisip niya na dapat niyang mas makilala si Hugh. Kung hindi siya dadalhin ni Hugh sa bilog na ito, hinding-hindi niya malalaman ang ganitong uri ng lugar, at hindi siya magkakaroon ng lugar na guguli ng kanyang napakalaking halaga ng pera. Hindi alam ni David ang dahilan kung bakit ginugol ni Hugh ang kanyang tanging imbitasyon na dalhin siya sa club na ito ay dahil sinabi sa kanya ni Bill na kung makakapaglabas si David ng 20 bilyon para bilhin ang Golden Leaf Hotel, kailangan niyang maging isang bata na direktang nauugnay sa mga iyon, aristokratikong pamilya sa pagtatago. Hindi pa nakikilala ni Hugh ang sinuman mula sa isang nakatagong aristokratikong pamilya. Maaaring may nakilala siya ngunit hindi niya alam. Napaka-misteryoso ng mga taong iyon, at palagi silang nagtatago sa likod ng mga eksena. Natural, hindi magiging modemo si Hugh kung makikilala niya ang ganitong klaseng tao. Dave, kailangan mo pang ipakita sa amin ang iyong proof of property. Hindi na kailangan yan. Ibinento ko ang Golden Leaf Hotel sa River City kay Dave ilang araw na ang nakalipas. Siya ang nagmamay-ari ng 100% ng mga pagbabahagi ngayon, sabi ni Hugh. Nagulat ang mga taong naruroon nang marinig iyon. Sikat na sikat ang 8-star na Golden Leaf Hotel. Kakailanganin niya ang tungkol sa 20 bilyon kung gusto niyang bilhin ito. Kung maaari siyang gumastos ng 20 bilyon sa isang hotel, nangangahulugan ito na ang kanyang mga ari-arian ay higit sa 50 bilyon. Mukhang hindi naman mahina ang pamilya ni David.
Dave, nasa hotel business ba ang pamilya mo? Tanong ni Andy. Pakiramdam niya, kung mabibili ni David ang Golden Leaf Hotel, ibig sabihin ay nasa industriyang ito ang kanyang pamilya. Binili lang niya ito para magkaroon siya ng monopolyo sa Lake City, kung hindi, sino ang gagastos ng 20 bilyon para makabili ng hotel? Sa sandaling ito, hindi na niya minamaliit si David. Sa kabaligtaran, gusto pa niyang makilala siya. Hindi, sa tingin ko ang pagkain doon ay ayon sa gusto ko at malapit ito sa aking universidad, kaya binili ko ito, sagot ni David. Ano? Ang ano ba? Bukod kay Hugh, lahat ng naruroon ay nakatingin kay David na bakas sa mukha nila ang pagkagulat. Bumili siya ng 8-star hotel sa halagang 20 bilyon dahil sa kagustuhan niya ang pagkain. Iyon ay 20 bilyon, hindi 2 milyon. Ang mga tao dito ay pawang matatandang miyembro ng SEC. Kahit na karamihan sa kanila ay mga normal na miyembro, hindi sila katulad ng mga nagsisimula doon. Gayunpaman, hindi pa sila nakakita ng sinuman na gagastos ng 20 bilyon para lamang matupad ang kanyang pagnanais para sa masarap na pagkain. Hehe, Dave, nakakatuwa ka, sabi ni Andy habang tumatawa. Nagkibit balikat si David at hindi na nagpaliwanag pa. Wala sa inyo ang maniniwala sa akin kahit sabihin ko ang totoo. Chapter 45. Hindi nagtagal ay natapos na ang pamamaraang kinakailangan para makasali si David sa SEC. Isa na siyang normal na miyembro ng SEC. Sa totoo lang, hanggat ibang tao sa SEC ang ni-refer sa kanya, formality lang ang procedure dahil walang mag-aaksaya ng kota para magrekomenda ng taong hindi nakatupad sa mga requirements. Aabuti ng 3 araw bago may post ang badge ng SEC, mula sa punong tanggapan. Nadama ni David na napakababa ng pagiging isang normal na miyembro, ngunit sinabi sa introduksyon na kailangan niyang gumawa ng ilang kontribusyon para sa SEC bago niya mabigyan ng marka ang kanyang mabangis. Kung ano ang kontribusyon, hindi sinabi. Kaya naman, nagtanong si David, Hugh, anong uri ng kontribusyon ang dapat kong gawin upang ma-upgrade ang aking sarili sa isang middle tier na miyembro? Ano, gusto mo bang mag-upgrade sa sandaling sumali ka? Nagtatanong lang ako. Ang panimula ay hindi nakasaad kung ano ang binibilang bilang isang kontribusyon. Sa totoo lang, medyo madaling mag-upgrade mula sa isang normal na miyembro tungo sa isang middle tier na miyembro. Sa tuwing mayroong isang kapanganakan, maaari mong subukang gawin ang isang bagay na nasa loob ng iyong kapangyarihan. Magagawa mong mag-upgrade sa middle tier pagkatapos mong magtrabaho ng ilang taon. May iba pa bang paraan? Ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan ay ang mag-donate ng 1 bilyon. Pagkatapos, automatiko kang maa-upgrade sa middle tier. Maaari akong mag-upgrade sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng 1 bilyong dolyar. Natuwa si David. Nag-aalala pa rin siya dahil hindi niya alam kung saan niya gagastusin ang kanyang pera. Mayroon na lamang siyang 100 bonggang puntos na natitira. Napakalakas ng mga mayayamang puntos. Kailangan niyang mag-ipon pa kung sakaling magkaroon ng emergency. Paano kung gusto kong mag-upgrade sa high tier? Maaari ba akong mag-abuloy? Magkano ang dapat kong i-donate? Dave, may balak ka ba talagang mag-donate? Hindi naman kailangan. Makakakuha ka lang ng kaunting mga pribilehiyo na may mas mataas na tier. Hindi sulit ang paggastos ng napakaraming pera. I think it is. Anumang bagay na maaaring malutas sa pera ay hindi isang problema sa lahat. Bongga na sabi ni David. Nang marinig iyon ng lahat, naisip nila na tama si David. Napaka-domineering niya. Dave, kakailanganin mong mag-donate ng 1 bilyon para mag-upgrade mula sa normal tungo sa middle tier. Gayunpaman, kung gusto mong mag-upgrade sa high tier mula sa middle tier, ang halaga ay magiging 10 ulit, at kakailanganin mong mag-donate ng 10 bilyon. Gusto mo pa bang gawin? Oo naman. Talaga, oo. Sa wakas, gumastos si David ng 11 bilyon para maging isang high-tier na miyembro ng SEC. Sa sandaling ito, bukod sa iba pang mga miyembro, kahit si Hugh ay nagtaka kung si David ay hindi tama sa need. Kahit na tagapagmana ka ng isang nakatagong aristokratikong pamilya, ito ay 11 bilyon pa rin. Marami sa mga nakalistang kumpanya ay hindi katumbas ng halagang ito. Hindi hihigit sa kalahati ng mga taong naruroon ang maaaring kumuha ng 10 bilyon. Kahit na kaya nila, aalisin nila ang mga ari-arian ng kanilang pamilya.
Si Hugh ang pinakamayaman sa kanila at 11 bilyon ang halos 1/5 ng kanyang mga ari-arian. Gayunpaman, gagamitin lamang niya ang kanyang pera upang mamuhunan sa mga proyekto o fixed asset. Napakahirap sa kanya kung kukuha siya ng 10 bilyon ngayon. Ilang tao sa mundong ito ang nagsusumikap pa rin para sa sweldong libu-libong dolyar. Hindi ba't maganda na itago ang 11 bilyon at gastusin ito sa kanyang sarili? Ito ay hindi maintindihan. Akala ng lahat ay baliw si David. Tanging si David lang ang lihim na natuwa na nakapagdagdag pa siya ng 110 bonggang puntos. Noong pinag-isipan ng gang ang kanilang mga utak na subukang mapalapit kay David at makipagrelasyon sa kanya, ang naguguluhan at galit na boses ng isang lalaki ay nagmula sa lugar kung saan maaaring magsanay ang mga tao ng golf. Sampal, B*H, binigyan ba kita ng pahintulot na gawin iyon? Pagkatapos, narinig nila ang mahinang paghikbi ng isang babae. Lumapit ang ilan sa kanila at hinayla ang lalaki pabalik. Sinisigawan pa ng lalaking napaatras ang babae habang naglalakad. Naniniwala ka ba na sisirain ko ang reputasyon mo bukas? Sumunod din ang babae sa likod niya. Pakiramdam ni David ay medyo pamilyar ang babaeng ito. Chapter 46. Hindi ba celebrity si Marie Kent? Ilang araw na ang nakalipas, narinig niyang sinabi ni G. Gomez na gusto niyang hilingin kay Marie na gumanap bilang supporting female lead ay sa kanyang pelikula at si Tara ang female lead. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Tara. Hindi akalain ni David na makikita niya ang celebrity na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi siya kasing tingkad at kagandahan gaya ng nasa telebisyon. Medyo namula at namamaga ang kaliwang pisngi niya. Baka sa sampal kanina, na naririnig pa ni David sa kinauupuan niya. May gusto si David kay Marie noon. Siya ay nasa maraming palabas sa telebisyon at pelikula, at siya ay itinuturing na geek conqueror. Noon, isa si David sa mga tagahangang ito. Sa pagtingin sa Diyos ang sinasamba niya ngayon, hindi na ganoon kainteresado si David. Tunay nga, ang mga Diyosa na napakaganda at astig sa mga dukha ay mga laruan lamang sa mga big shot na iyon. Sinamantala siya, sinampal, at kailangan pa niyang sumunod sa likuran niya ng masunurin. Lingid sa kanyang kaalaman, sa ngayon, big shot din si David sa mata ng iba. Itinaas ni Marie ang kaliwang kamay para hawakan ang medyo namumula at namamaga niyang mukha habang mahinang humagulgol. Nakaramdam siya ng hinanakit. Ngayon lang, hinawakan ng lalaking iyon ang ilalim at dibdib niya. Pinipigilan lang niya ito pero sinampal siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na umalis dahil sinabihan siya ng kanyang ahente na kapag nagalit siya sa mga lalaking ito, masisira ang kanyang kinabukasan. Hindi lamang siya matatapos, ngunit ang kumpanya sa likod niya ay matatapos din. Kaya, maaari lamang siyang manatili dito at tingnan kung kaya niyang sugpuin ang init ng ulo nito. John, pwede bang itigil mo na ito? Sabi ni Hugh na nakakunot ang noo. Green, iwasan mo yan. Ilang beses ko lang siya nahawakan and she's pretending to be so innocent. Makinig ka, Marie, kung hindi ka maghuhugas at maghintay sa akin ngayong gabi, masisira ko ang reputasyon mo bukas. I'm sorry, Mr. York, mahinang sabi ni Marie. Sorry. Ano ang maaari kong gawin sa sorry? Maligo ka at hintayin mo ako ngayong gabi, naririnig mo ba ako? Paumanhin, Mr. York. Tinanong kita kung narinig mo ba ako. Mr. York, gusto mo bang mabugbog? Pagkasabi noon ni John ay tumayo siya at sinampal ulit si Marie. Si Marie ay natakot na bobo, kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Gayunpaman, ang huling sampal na ito ay hindi damapo sa mukha ni Marie. Si David, na nakaupo sa isang tabi, ay hindi na makatingin dito. Siya ang dating Diyos ang sinasamba nito, kaya hindi siya makatingin habang sinasampal ito sa harapan niya. Kaya, tumayo siya sa harap ni Marie at ginamit ang kamay niya para pigilan ang sampal ni John. Natigilan din si John. Hindi niya akalain na may maglalakas loob na pumipigil sa kanya. Sino ka, anak? How dare you interfere? Pagod ka na bang mabuhay? John ang pangalan mo, tama ba? Paano mo masampal ang mga babae? Lalaki ka pa rin ba? Nang mag-aaway na silang dalawa, mabilis na pumwesto si Hugh sa pagitan nila at sinabing, John, Dave, pamilya tayo, huwag kang gagawan ng anumang bagay na pabigla-bigla. Sino ba ang gustong maging pamilya sa kanya? Kilala ko pa ba siya? Naiinis na tanong ni John.
Sandaling ito, may bamulong sa tenga ni John. Ang hindi magandang ekspresyon ni John kanina ay napalitan na ngayon ng malaking ngisi. Ay, si Dave pala. I'm so sorry. Siyempre, pamilya tayo. Since you have your eyes on this chick, then I'll give her to you, mapagbigay na sabi ni John. Ngayon lang, may nagsabi sa kanya na gumastos si David ng 11 bilyon para puwersahang mag-upgrade mula sa isang normal na miyembro tungo sa isang high-tier na miyembro. Si John ay isang middle-tier na miyembro lamang, at ang isang high-tier na miyembro ay isang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Dagdag pa, direktang gumastos si David ng 11 bilyon para i-upgrade ang kanyang tier. Ang SCC ay itinatag ng maraming taon na ang nakalipas, ngunit hindi ito nangyari. Gayunpaman, 2 tao ang gumastos ng 1 bilyon para mag-upgrade sa middle tier. Magkano ang pera niya mula nang maglakas loob siyang gumastos ng napakaraming pera para i-upgrade ang kanyang tier? Ang antas ng yaman na ito ay hindi na maihahambing sa mga nagsisimula. Siguradong galing si David sa isang napakayamang pamilya na hindi kayang masaktan ni John. Dahil si John ay nagsisimula ng umamin ng pagkatalo, hindi na itinuloy ni David ang bagay na iyon. Umupo ang lahat at nagsimulang mag-chat. Gayunpaman, narito silang lahat para kay David dahil gusto nilang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Samantala, nakatayo lang sa likod niya si Marie the whole time. Chapter 47. Ginugol ni David ang kanyang araw sa Lake Heart Club at nakipag-usap tungkol sa maraming bagay sa lahat. Pagkatapos, nakipaghiwalay siya sa iba sa gabi. Pagkatapos niyang makalabas sa Lake Heart Club, isinakay ni David ang kanyang limitadong edisyon na Bugatti Veyron sa Hilton Hotel kasama ang dati niyang diyosa na si Marie. Nakatira si Marie sa Hilton Hotel at gusto siyang pabulaykan ni David bago hanapin ang kanyang pinsan na si Lily. Sa kotse, Mr. Liddell, salamat. Pasasalamat na sabi ni Marie. Kung hindi dahil kay David, siya ay matatapos dahil ito ay nasa ilalim ni John o masisira ang kanyang reputasyon. Ni minsan ay hindi siya nag-alinlangan kung may ganoong kakayahan si John. Pati ang amo niya ay natakot sa taong ito. Bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang side profile ni David at natulala siya. Maganda ang itsura, katawan, at personalidad ni David, plus, may background pa siya na nakakatakot kay John. Ang ganitong uri ng tao ay parang bituin sa kalangitan sa gabi. Siya ang magiging pinaka-nakasisilaw na figure kahit saan man siya magpunta. Naisip niya kung anong klaseng babae ang makakapareha para sa isang pambihirang lalaki. Marahil ay mga babae lamang naka-level niya, na itago lang ni Marie sa kaibuturan ng kanyang puso ang kanyang handal na crush. Ayos lang, maliit na bagay lang. Miss Kent, gusto ko ang mga pelikulang pinasukan mo, sabi ni David. Talaga, Mr. Liddell, gusto mo ba talaga ang mga pelikula ko? Nagtatakang tanong ni Marie. Hindi niya akalain na papansinin siya ng isang big shot na tulad ni David. Nagulat siya nito. Natigilan si David. Nagulat ka ba talaga dyan? Ikaw ang bagong geek conqueror at isa sa 4 na sumisikat na bituin. Kakaiba ba na gusto ko ang iyong mga pelikula? Napakaraming tao sa aking unibersidad ang gustong-gusto ang iyong mga pelikula. Hindi lang mga pelikula mo, may 2 pa akong poster mo na nakabikini sa dormitoryo ko. Gayunpaman, hindi niya ito masabi sa kanya. Oo, sobrang gusto ko. Mr. Liddell, sino sa kanila ang gusto mo? Tanong ni Marie. Gusto ko. Nagring ang phone ni David sa gitna ng pag-uusap. Itinigil niya ang sasakyan sa tabi ng kalsada at kinuha ang phone niya para tingnan, only to see that it was from his cousin Lily. Pagkatapos niyang sagutin ang telepono, sinabi niya, "Hoy, Lily, nasa Lake City ako ngayon. Hahanapin kita agad. Dave, nasa Dazzling KTV ako, please come and save me. Nadroga na yata ako at nahihilo na ako ngayon." Nanggaling ang mahinang boses ni Lily sa kabilang dulo ng telepono. Natigilan si David at agad niyang napagtanto ang kabigatan ng bagay na ito. "Ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon. Darating ako agad. Tahan na." Pagkasabi noon ni David ay tumalikod siya at sinabi kay Marie, "Miss Kent, sorry. May emergency ako, kaya mo ba?" Nasabi ni Marie na nagmamadali si David kaya sinabi niyang, "Pwede kang pumunta kung may aasikasuhin ka, Mr. Liddell. Nasa harap yung hotel na tinutuluyan ko, lakad lang ako." "Salamat, Miss Kent."
Ibibili kita ng hapunan sa susunod. Pagkababa ni Marie sa sasakyan ni David, pinalo ni David ang accelerator at nag-zoom ng higit sa 10 metro sa unahan. Siya ay nag-aalala na ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay hindi sapat, kaya nagdagdag siya ng 10 higit pang marangyang puntos sa pagmamaneho at na-upgrade ito sa eksperto. Tumayo si Marie na nakaugat sa lugar, at pinanood si David na umalis. She murmured in disappointment, hindi man lang niya iniwan ang contact number niya, pero sabi niya ibibili niya ako ng hapunan. Napaka-insincere. Gayunpaman, nang maalala niya na ang kanyang krisis ay nalutas na, muli siyang nakaramdam ng saya. Pagkatapos noon, inilabas niya ang kanyang sunglass at sombrero mula sa kanyang bag. Nang maisuot niya ang mga ito, nagsimula siyang maglakad patungo sa Hilton Hotel. Chapter 48, Earth Private Room sa nakakasilaw na KTV. Si Lily ay nagtatago sa inidoro habang tinawag niya si David. Gusto niyang pumunta sa KTV kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan para makapagpahinga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong nila ang ilan sa mga senior mula sa kanilang universidad. Sa huli, lahat ay pumasok sa parehong pribadong silid upang magsaya. Tapos, may mga random na tao na mukhang close sila sa seniors na pumasok sa kalagitnaan. Sa pamamagitan nito, ang isang pagtitipon ng iilan lamang ay naging higit sa 10 tao. Bukod dito, hindi niya kilala ang karamihan sa kanila. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagplanong umalis, ngunit sila ay pinigilan ng ilang beses. Sa pagtatapos ng araw, sila ay mga mahihinang babae lamang at mayroong 7 hanggang 8 lalaki sa kabilang panig. Kung hindi sila pinayagang umalis ng mga lalaki, hindi sila makakaalis. Sa wakas, pinayagang umalis ang mga batang babae pagkatapos nilang magmakaawa. Gayunpaman, kinailangan nilang uminom ang bawat isa ng isang baso ng alak noon. Walang choice ang mga babae at gusto na lang nilang umalis sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang uminom. Gayunpaman, nang matapos si Lily sa pag-inom, nagsimula siyang mahilo at nanghina ang kanyang katawan. Matalino siya, kaya alam niyang nadroga siya. Dahil doon, sinamantala niya ang pagkakataong pumunta sa banyo. Pagkatapos niyang i-rack ang kanyang utak, naisip niyang si David na lang ang matatawagan niya dahil sinabihan siya nitong pupunta siya ngayon sa Lake City. Sa ngayon, hilingin na lamang niya na mas mabilis na dumating si David. Kung hindi, hindi man lang siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari. Mabilis ang takbo ni David patungo sa dazzling KTV. Gayunpaman, dahil siya ay nasa lungsod, hindi siya maaaring magmaneho ng masyadong mabilis. Tumingin siya sa malayo at nakalkula na kung patuloy siyang magmaneho sa ganitong bilis, kakailanganin niya ng mga 20 minuto. Hindi niya alam kung kakayanin ni Lily ng ganoon katagal. Kaya, tinawagan niya si Hugh. "Hey, Dave, anong meron?" Boses ni Hugh ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. "Hugh, kilala mo ba ang amo ng dazzling KTV? Maaari mo ba silang kontakan para sa akin?" Nag-aalalang tanong ni David. Nakakasilaw na KTV. "Oo, si Andy ang amo ni Dazzling. Pwede mo siyang tawagan." Bago pa matapos magsalita si Hugh ay ibinaba na ni David ang telepono. Wala siyang masyadong oras para magpaliwanag. Pagkababa niya ay tinawagan niya si Andy. "Dave, Andy, makinig ka sa akin, ang pinsan ko ay nasa Earth Private Room sa Dazzling, at nadroga siya. Nagmamadali ako ngayon pero kakailanganin ko ng mga 20 minuto. Hindi ko alam kung kaya niyang kumapit ng ganoon katagal. Pwede mo bang hilingin sa manager ng Dazzling na asikasuhin muna ito para sa akin?" Nang matapos magsalita si David, alam ni Andy na seryoso ito. "Dave, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito para sa'yo. Hindi ako papayag na masaktan ang pinsan mo." Pagkababa ni Andy ng telepono ay agad niyang tinawagan ang manager ng Dazzling. Matapos tawagan ang manager, nagdala siya ng higit sa 20 security guard para magtungo sa Earth Private Room. "Dave, nasaan ka? Bilisan mo." Kumakatok sila ngayon sa pinto, tanong ni Lily habang humahagulgol. "Lily, huwag kang matakot. May magliligtas sa iyo sa lalong madaling panahon. Maghintay ng 5 minuto pa. Hindi, 2 minuto. May magliligtas sa iyo sa loob ng 2 minuto." "Dave, natatakot ako. Bilisan mo." Bang! Bago pa matapos magsalita si Lily ay pilit na binuksan ng kung sino ang pinto ng banyo. "Bakit ang tagal mo?
Hinihintay ka na ng mga kaibigan mo. Narinig ni Dave ang boses ng isang kakaibang lalaki. Hindi kita kilala. Umalis ka na. Wala nang mga tunog sa telepono. F***sick. Daing ni David. Ngayon, kumukulo na siya sa galit. Tinuring niya si Lily bilang sarili niyang kapatid. 2 taon na siyang naninirahan sa kanyang lugar at naging mabuti sa kanya ang pamilya nito. Hindi nila siya tinatrato dati bilang isang tagalabas. Kahit noong ipinanganak ang kapatid ni Lily, tinuring pa rin ng kanyang tito at tita si David na parang anak nila ito. Ano kaya ang sasabihin niya sa tita at tito niya kung may nangyari kay Lily sa harapan niya? Gayunpaman, wala siyang magawa ngayon. Siya ay maaari lamang umaasa na Andy ay isang tao ng kanyang salita. Chapter 49. Matapos marinig ang sigaw ng kanyang pinsan na si Lily sa telepono, hindi na ito pinansin ni David. Kahit na maraming kalsada sa sasakyan, nagsimula siyang mag-overtake sa mga ito. Sunod-sunod niyang dinaanan ang sasakyan at muntik na siyang mabangga, pero naiwasan niya ang mga ito gamit ang kanyang eksperto sa pagmamaneho. Sa Earth Private Room sa nakakasilaw na KTV, kumakatok si Wally Leonard sa pinto ng banyo. Kakapasok lang ni Lily at hindi pa lumalabas. Dapat ay gumagana na ang gamot ngayon, at handa na siyang pumasok. Nang maisip niya kung gaano kahangahangang junior na tulad ni Lily ang magiging pag-aari niya, natuwa si Wally. Gumugol siya ng napakaraming oras at pagsisikap sa pagpaplano nito para lamang sa huling sandali ngayong gabi. Kumatok siya ng ilang beses pero wala siyang nakuhang sagot. Ayaw nang maghintay ni Wally, kaya diretsyo niyang sinipa ang pinto. Nang makita niya si Lily sa telepono, mabilis na nag-charge si Wally at inagaw ang telepono para ibaba ang tawag. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Lily at kinaladkad palabas. Matapos hilahin si Lily palabas ng banyo, nakita niya ang iba na nagsisimula ng kumilos laban sa kanilang mga target. Hindi na napigilan ni Wally at diretsyo niyang hinawakan si Lily sa likod. Dahil nadroga si Lily, parang nanghina at nanlambot ang katawan niya. Hindi niya kayang labanan ang lahat kahit na hindi siya masungit, paano siya mananalo laban sa isang matandang lalaki. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa. Matapos siyang hilahin pabalik sa pribadong silid, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na hinaharas ng ibang mga lalaki. Kahit na sila ay may kamalayan, sila, hindi makapagbigay ng kahit isang onsa ng enerhiya at maaari lamang mapakinabangan. Mahuhulaan ni Lily ang kapalaran ng lahat pati na ang sarili niya. Nakahawak na sa likod niya ang lalaking humila sa kanya palabas. Buong lakas niya itong nilalabanan, ngunit wala itong silbi. Sa sandaling ito, pilit na binuksan ang pinto ng Earth Private Room mula sa labas. Pagkatapos, mahigit 20 security guard ang pumasok mula sa labas na may dalang mga electric baton. Huwag kang gumalaw. Kung may gumalaw, babasagin ko ang ulo mo. Pumasok mula sa pinto ang manager ng Dazzling KTV na si Mike Holland. Nagulat ang lahat ng nasa kwarto at walang naglakas loob na gumalaw. Sino sa inyo si Miss Lily Gregg? Tanong ni Mike. Ako. Mabilis na kumawala si Lily sa pagkakahawak ni Wally at tumakbo papunta kay Mike. Naisip niya na ang taong ito ay ang taong hiniling ni Dave na iligtas siya. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 hakbang, bumigay ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. Bilasan mo at tulungan mo si Miss Gregg sa sofa, sabi ni Mike sa mga security guard sa tabi niya. Pagkatapos, lumapit ang 2 security guard na pinakamalapit kay Lily at tinulungan siyang tumayo. Pagkatapos ay naglakad si Mike kay Wally at sinabing, "Napakatapang mo, bata. How dare you do this kind of dirty trick in my place? At ginagawa mo pa sa kaibigan ng amo. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin sa iyo." Sa sobrang takot ni Wally ay nanlambot ang mga tuhod niya at lumuhad siya sa harap ni Mike. Tapos, sinampal niya ang sarili niya at sinabing, "Mike, mali ako. Maawa ka sa akin. Nag-dinner kami dati, tatay ko si Tim Leonard." Kinilabutan siya. Kahit manager lang ng Dazzling KTV si Mike, sikat din siyang ganid sa mga gangster. Ngayon, nagtatrabaho pa siya sa boss sa likod ng Dazzling KTV. Napaka-misteryoso daw ng amo ng Dazzling KTV. Ang kanyang ama ay may-ari lamang ng isang kumpanya, at siya ay malayo sa kabilang partido. Si Lily ang kaibigan ng amo ng Dazzling KTV. Dadalhin siya ng 2 batang iyon sa sobrang gulo.
Pakiramdam ni Wally ay maaaring bumaba ang kanyang buhay mula sa araw na ito. Hindi lang siya makakaahon sa gulo niya, baka malagay pa niya sa gulo ang kanyang ama. Napatingin si Mike kay Wally na nakaluhod sa harapan niya habang galit na sinasampal ang sarili. Kung ito ay ilang taon na ang nakaraan, maaaring wala siyang sinabi bago kumilos. Chapter 50. Gayunpaman, pagkatapos magtrabaho para sa kanyang kasalukuyang amo, marami siyang natutunan. Kung minsan, hindi malulutas ng karahasan ang anuman. Gayun din, bilang isang pinuno, mababa sa kanya ang gumamit ng karahasan upang malutas ang mga problema. Sa ngayon, mas pinili niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan, background, at kakayahan para sugpuin ang kabilang partido, tulad ng taong ito sa kanyang harapan. Nang marinig niya ang pangalan ni Mike, diretso siyang yumuko at humingi ng tawad. "Halika rito," sinabi ni Mike sa iba pang barkada. Tahimik na naglakad ang iilan sa kanila at lumuhod sa tabi ni Wally. Pagkatapos nito, nagsimulan na rin silang sampelan ang kanilang mga sarili. Kung si Wally ay hindi nang ahas na hamunin si Mike, kung gayon, syempre, hindi rin sila mangangahas na hamunin siya. Makalipas ang ilang minuto, namamaga ang mga mukha ng mga taong nakaluhod sa sahig dahil sa sampal. May dugo pa nga sa gilid ng kanilang mga labi, ngunit hindi sila nang ahas na huminto kung aaksyonan sila ni Mike, hindi ito kasing simple ng ilang sampal. "Tama na, tumigil ka nga," sabi ni Mike. "Salamat, Mike. Salamat, Mike." Pakiramdam nilang lahat ay parang na-relieve sila sa isang malaking pasanin. Sa wakas ay dumating si David sa sandaling ito. Pagpasok niya sa private room, nakita niya ang 20 hanggang 30 security guards na may mga electric baton at ilang taong nakaluhod sa gitna ng kwarto. Namamaga ang kanilang mga mukha at may dugo sa gilid ng kanilang mga labi. Samantalang si Lily naman ay nakaupo sa sofa. "Lily, Dave." Nang makita ni Lily si Dave, gusto niyang umiyak. Mabilis na naglakad si Dave para hilahin si Lily sa kanyang mga bisig. "Tapos na ngayon. Tapos na ang lahat," pang-aaliw sa kanya ni David. "Ikaw dapat si Mr. Liddell." Nakita rin ni Mike si David. "Hello, ako si David. Salamat sa pagligtas sa kapatid ko. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin, Mr. Liddell. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo dahil nangyari ito sa aking teritoryo," magalang na sabi ni Mike. Ito ang taong hiniling ng kanyang mga amo na pagsilbihan siya ng maayos. Siyempre, hindi siya nang ahas na pabayaan si David. "Mr. Liddell, ano ang gagawin natin sa kanila?" tanong ni Mike. Ang mga tao sa lupa ay hindi man lang nang ahas na huminga ng napakalakas. They could tell that David was not someone ordinary from the conversation just now. Dapat kaibigan si David ng boss ng Dazzling KTV. Tiningnan ni David ang mga taong nakaluhod sa lupa. Kung may nangyari kay Lily, baka hindi niya mapigilan ang sarili niyang pilayan ang mga taong ito. Gayunpaman, dahil maayos na si Lily, kinalma niya ang sarili. "Lily, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa kanila?" tanong ni David kay Lily. "Dave, I just want to leave this place as soon as possible," mahinang sagot ni Lily. "Fine, hayaan na lang natin si Andy na hawakan ito." Sa sinabi ni David ay inalalayan niyang tumayo si Lily at aalis na sana. "Dave, mga kasama ko sila. Sumama sila sa akin. Kaya mo bang maglakad?" tanong ni David sa mga kasama ni Lily. "Yes," sabay na sagot nilang tatlo. "Sabay na tayong bumalik." Inalalayan ni David si Lily sa harapan habang nakasunod naman sa likuran nila ang mga kasama niya. Pagkaalis ni David, kinuha ni Mike ang kanyang telepono para tumawag. "Tapos na ba?" tanong ni Andy. "Tapos na. Umalis na si Mr. Liddell, at okay na rin ang kapatid niya," sagot ni Mike. "Sige, magaling." Gayunpaman, sinabi ni Mr. Liddell na dapat mong alagaan ang mga hamak na ito bago siya umalis. "Sino sila?" "Dapat silang mga anak ng ilang may-ari ng kumpanya. Ipadala sila sa bilangguan, pagkatapos ay dapat kang magpasya kung ano ang gagawin sa kanilang mga pamilya." "Oo, boss."